todo-todo sa pagtotoda. Narito. Habang naghahanap ng istorya ang isa naming researcher, alam po ba ninyo, may nakilala siyang babaeng namamasada ng tricycle. Okay? Diba? Problemado raw ito dahil hindi nakakapagsustento ng tama at sapat ang ama ng 4 nilang anak. Nako, nagulat yung researcher namin nang matuklasan niya na 5 buwan na palang buntis yung namamasada. Grabe, buntis sa buntis, namamasada ng tricycle. Alamin po natin ngayon ang buong kwento tungkol sa buntis na todo-todo sa pagtotoda. Ay, buto! Di ka na naawa kay Lilet, oh. Ilang buwan ng buntis. Diyos ko po, paano yung ano nito? Dapat suportahan mo. Kawawa, tingnan mo. Panganganak, ewan. Kung anong mangyayari sa buhay niya. Tamad po talaga si Buto kasi inaya niya po na magbiyahe yung asawa niya kahit alam niyang buntis. Samantalang po siya, papetiks-petiks lang, hayayang buhay. Oy, Buto, hindi ka naawa kay Lilit. Ikaw, patulog-tulog ka lang. 5 buwan ng buntis. Kapal ang mukha mo. At heto na ang nabuntis at ang nakabuntis sa panlima nilang anak, Lilet at Buto. Harapan na! Okay, Lilit, so buntis ka ngayon. Ano yan, 5 buwan? 5 buwan po. 5 buwan? Opo. Anong sabi ng ibig mo sabihin? 1, 2 buwan, 3 buwan namamasada ka? Opo. Hindi ba delikado yun? Delikato po. Minsan sumasakit yung tiyan ko. Pero kailangan po sa pang-araw-araw ng mga anak ko. Di ba, paano yun kapag naluluba? Di ba kapag naluluba? Sumasakit po sa may ilalim ng tiyan. Pero nagpapacheck up ka na wala naman nangyayaring masama dyan sa anak mo. Ni isa po, wala pa po ako check-up. Ni isa, wala pa siyang check up. So, 5 buwan na yung bata. Opo. Ano ngayon ang problema? Nirereklamo ko po si Buto dahil hindi po siya nagbibigay ng sapat sa mga anak ko. Hindi na kayo nagsasama? Hindi na po. Bakit hindi na kayo nagsasama? 5 ang anak nyo. Gawa po nalulong siya sa sugal. Nalulong sa sugal. Ano naman ang sugal niya? Tulad po ng scatter. May trabaho siya. Pares po kami driver. Pareho kayong driver. Paano ba kayo nagkakilala? Toda? Sa kapitbahay ko po siya, ma'am. Kapitbahay. Ilang taong ka na, Lilit? 30 po. 30. Ilang taon na ang mga anak mo? May 12, 8, 4, 2, saka ito po. 12, 8, 4, 2. Wow! Medyo sunod-sunod din, Opo, ano? sunod-sunod. Oo. Nagtagal din yung samahan ninyo. Opo. Ha? Nagtagal Nagtagal din. po. Kasi 12 years old, tapos nagtuloy-tuloy. Oo. So, minahal mo naman siya. Minamahal ko naman po siya. Present tense, ate ko rin minamahal. Minamahal naman Ngayon. daw niya. Ito ngayon, yung mga anak mo walang sapat na sustento, nakakapag-aral, Nakakapag-aral po. may 4Ps ka. Tanggal na po. Bakit ka natanggal? Gawa po nang hindi po ako nakaka-attend ng mga FTS. Dahil kailangan po, Hindi pwede. Magkano ang take home mo sa araw-araw? yung makuha lang po yung pambaon nila at sa magdamag po nila. Makuha lang yung pambaon. Baon, saka magdamag, pangailangan, gatas, diaper po, pangailangan po nila. Okay. So kaya nga, mga magkano yan sa isang araw? Pero mga 500 po. Mga 500. O, disente naman. Pero hirap ka. At saka meron ka pang buntis ka hirap po pa. mamasada po ngayon kasi marami kang kalaban. Bukod sa tricycle, may mga e-bike. Noong September, ano yung nangyari sa'yo? Nauli ko po siya nagsusugal, nabunga nga po siya. So, sobrang init ng ulo ko, nasaktan ko siya, kaya nasaktan niya ako. Anong klaseng pananakit sa'yo? Nasuntok niya po ako sa ulo. Buntis na po ako noon. Ano naman ang ginawa mo sa kanya? Mali din yun. Ano bang ginawa mo sa kanya? Binunga ko po siya, napaiya ko po siya. So, sobrang galit ko kasi pinuntahan ko siya para hingin ng panggatas ng anak ko. Oo. So, wala siya naibigay dahil nagsusugal nga siya. Okay. Hindi, sabi mo sinaktan mo rin siya. Opo. Bawal din kasi yun sa batas. Anong ginawa mo? Sinampal mo? Opo, sinampal ko po. Ikaw naman, sinuntok. Opo. So ano kaya ang mangyayari dito sa kanilang dalawa? Wala kang choice. Tingin ko habang pinapakinggan kita, malaki ang problema mo kapag nanganak ka.
wala nang kakainin sa bahay. Wala nang pagpaaral sa mga anak. Eh yung papakain mo dyan sa baby mo, hindi ka pwede mamasada. Hindi ba? Okay. Tanungin naman natin ngayon si Buto. Dahil ang sabi ni Lilith, hindi nagsusustento sa 4 na anak, buntis pa siya ngayon, namamasada, at nasasaktan pa dahil sugarol daw ang asawa. Buto, totoo bang nauubos ang pera mo sa sugal? Hindi naman po. Oh. Hindi pa na nauubos eh. Hindi naman sinasagal. May natitira naman pala eh. Teka Thank muna. you. Magkwento muna siya, ha? Magkwento muna siya. Kahit pa paano, mayroong titira. Yun. Mayroong Ano minsan ba ang nanalo. trabaho mo? Tricycle din po ako. Ha? Tricycle Tricycle drive po din. ako. Kung tricycle, so nakaka-take home ka din ng mga 500 isang araw? Opo, depende. Hindi pare-pareho po. Iba-iba. Okay. So, bakit hindi daw nasusustentuhan yung 4? Hindi po totoo yun. Oh. Ibibigay po ako. Kasi may kasunduan po kami. May kasunduan po kami sa yung pinasa sa akin. Hindi, gusto ko maintindihan kung ano yung hatian nila. So, ano ang sagot mo? Kasi po may kasunduan naman po kami. Sa ano yun. Kasunduan na yun, hindi mo na po. Oh, Okay, ano ang kasunduan? Sige, ikaw sa muna. pinasuhan niya ako na yun nga po. Sa araw magbibigay ako araw-araw 300 po. Magbibigay ka 300 Opo, isang araw-araw. araw. Opo. Kakayanin mo ba yon? Sa araw-araw po. Pero minsan madalang naman po bibigay sa kanya, inamin ko po sa kanya. Okay. Sa isang araw, hindi natutupad eh. Bakit meron May lockdown kayong isang araw, kasulatan? ganun. Sa PAW po. Sa Pau po. Ah, sa? yun. Tumunog po ako sa PAW. May kasunduan po. Sa PAW. Opo. Okay, yung ating mesa ng ebidensya, Ryle, yung kasunduan ng mag-asawa. Abot na kayo sa Ah, PAW. umabot na sila doon. May mga Compromise plan. Agreement for Support. Ayan. Nandiyan din po yung mga blatter ko sa kanya. May blatter? Opo. Bakit ka may blatter? Bakit? Kasi? Nagkasakitan po kami sa akin, pinilit niya kinukunin yung 2 kong anak. Okay. So, ito, noong January ito, Opo. 2024 pa. Oh, okay naman. Mukhang nagkasundo kayo, nabuntis ka eh. Hindi ba? Oh, nung una, okay. Noong una okay po. Oh. Hindi pa po siya gaanong lulong sa sugal. Kaso nalulong po siya sa sugal, hindi niya na po nagagampanan yung mga ano niya sa anak. Ah, ayun. Okay. So, nagsama kayo ulit. Kailan kayo naghiwalay? Hiwalay na kayo Hindi, ngayon? anong nabuntis po ako, hindi po kami sasama. Parang nakikita lang po kami. Dahil gusto kong, ayokong matabad sa pamilya na broken family sila. Gusto ko na magkaayos kami. Sinubukan ko, kaso hindi tumalabang. Bakit ka ba nalululong dyan? Nananalo ka ba? Kasi po, nag-isa po ako sa bahay namin. Ah, Sa pamilya nag-iisa po. ka sa bahay Bahay nyo. yung ginagawa ko, yun lang po. May akala ko ba namamasada ka? Opo. Pagka, minito po, pagka ganun po, sugal po ako. Ano? Minito ko pagka tries magmasada. Tapos pagsusugal po ako, ganun po. Kasi kahit sinong tanungin mo, hindi maganda yung sugal. Lalo na kung wala kang pansugal. Correct. Di ba? Pero gusto mo pang magkabalikan kayo? Gusto naman po. Oo naman. Oo naman. Pero ang importante, isipin natin kung anong gagawin natin dahil manganganak ka, paano matatanggal ang adiksyon, pero gaano ba kalala talaga ang sitwasyong ito? Siya ang kapatid ni Lilith na sagad ang galit sa tatay ng mga pamangkin niya. Dedet, humarap ka na. Kapal ng mukha mo. Kailangan pa talaga mapunta dito para masustain yung kapatid ko ng tama. Hindi ka maya sa tamang edad mo. Dedet, Ate Dedet, ano po ang mga tulong na ginagawa mo para kay Ate Lilith tsaka kay Bulilit? Ang akin lang po. Simula yung pangalan niyang anak, pangalawa hanggang 4. Yung pangalawa po, binabinyagan ko. Yung pangatlo, yung pangapat po, hindi ba po nabibinyagan? Hindi pa nabibinyagan. Ngayon pa 5 po. Parang nahihirapan na rin po ako. Okay. Naku, mahirap. Ito ang sinasabi ko na talagang bago tayo makisama sa iba o magkarelasyon, eh, kailangan talaga malinaw ang pagkukunan ng ikakabuhay. Ayan na, o yung mga anak.
Hindi pa nabibinyagan. Oo. Dahil hindi po sapat yung kinikita ko. Oo. Kaya nga eh. Kahit gumising po ko na maaga magdamag sa biyahe, hindi rin Hindi po talaga sapat. kasya. Hanggat hindi niya ako tinutulungan sa mga obligasyon. Ate Corina, kasi po nahihirapan po, nangungupahan kami, bayad pa po ng tubig, kuryente. Sa pang-araw-araw po ako. Tapos sa nanay ko po na hirap din po ko sa pag-ipon pamgamot po niya Anong sakit ng nanay mo? sa puso po, tsaka So, high yung blood. po niya sa mata po. Gigising ako ng 4 hanggang 10 ng gabi, mamamasada ako. Para 4 sa a.m. po. to 10 p.m.? Grabe. Minsan po di na po talaga siya umuwi. Minsan din na po ako umuwi, ma'am. Tinitiis ko yung sakit ng tiyan ko. Tulong-tulungan na lang po talaga kami. Ewan ko dito, ikaw lalaki ka pa man din. Oh. Lalaki rin po ako, pero nahihirapan ako ipagtanggol to si Kuya Buto. Ayan na nga, oh. Yan ang kailangang panagutan ng lalaki talaga. Dapat bumanat ka ng buto. Kasi dalawang babae itong umiiyak yan sa harap mo. Sigurado kung nandito pa yung mga anak mo, mag-iiyakan na lahat ng anak mo. True. Mahirap tanggapin, di ba, Buto? Wala kaming paghusga, ha? Hindi ka namin hinuhusgahan. Gusto namin kayong tulungan. O, eto na. Gusto niya sanang pumunta rito para harapin si Buto. Pero dahil sa katandaan at sakit sa puso, minabuti na lang namin kunan siya ng pahayag. Kaugnay ng problema ng anak niyang si Lilit. Alamin po natin sa loobin ni Nanay Teresita. Pasensya ka na kung di man ako makakasama. Alam mo naman yung kalagayan ko, may sakit ako. Pero hanggang kaya kitang tulungan, tutulungan kita. Naawa ako sa iyo dahil sa dami ng anak mo. Naghahanap buhay ka pa. Yung kay Buto naman, galit na galit ako sa kanya. Maghahanap buhay siya. Ano yung responsibilidad niya sa magulang, sa mga anak niya. Yun lang ang hinahanap, inihiling ko sa Diyos na para makahawin sa hirap ng anak ko, apo ko. At ayan ang tinig ng isang nanay may sakit, kailangan din niya ng tulong, at talagang nahihirapan ang kanyang kalooban dahil sa nangyayari sa kanyang mga anak. Okay, medyo naaantig ka ba, Buto, ha? O at least ngayon, alam mo na, di ba? Kung anong sitwasyon talaga ng kanilang paghihirap. At katulad ng inaasahan, mahirap kampihan si Buto sa pagiging pabayang tatay. Kaya walang naglakas ng loob na humarap para siya ay kampihan. Oh. So, gusto mo tabihan si Buto? Gusto ko tabihan si Ate Tuesday. Okay, dito ka na. Puti. Oy, huwag naman natin abandonahin si Buto dahil na kay Buto ang ating pag-asa. Koras. Kaya huwag natin siyang husgahan, bigyan natin siya ng pagkakataon. Ang tanong, dapat pa bang tanggapin ni Lilit si Buto kapag nagbago naman ito? Okay, so, Dr. Love, anong sinasabi naman ng Biblia tungkol sa pagiging provider ng mga ama sa pamilya? Responsibilidad natin yun talaga, lalo tayo mga Pilipino. Yung lalaki ang nagpo-provide, no? Yan ang nakagis na natin. Pero, Buto, hindi kita ididiin, no? Baka kasi nandun ka pa sa kadiliman, hindi mo pa alam ang direksyon, no? Nakikita natin, obviously, ang isang uri ng pamumuhay na iniaasa natin sa kapangyarihan natin. Kasi wala ang Diyos sa kanila. Nagsama sila, nakalimang anak, walang sakramento ng kasal. Di ba? May kasabihan tayo, Buto, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Pag hindi ka kumilos, miski anong gusto ng Diyos na ibigay sa iyo, hindi maibibigay ang biyaya kasi hindi ka kumikilos. Yung sugal, addiction. And I'm telling you, si Brother June, dati akong nagsisigarilyo. At ate ko ring ang konsumo ko 2 packs a day. Ay, adik! Addict na, oo. Until nagkaroon akong ng COPD, no? Ay, totoo ba? And Umabot doon, ha? Umabot na doon, ate ko ring. Ang nakatigil lang sa akin yung fear for my life. Right there and then, cold turkey. Sabi ko, ititigil ko dahil mamamatay ako. Ganyan din sa sugal. Kung bakit ka magsusugal kung wala kang pansugal at lagi kang talo, tingnan mo yung benepisyo ng mga anak mo at yung pamilya mo, no? So, ang sa akin dito, ilagay niyo muli ang Diyos sa inyong pagsasama.
Kung talaga nagmamahalan kayo, buto, magkaroon ka ng direksyon at pangarap sa buhay. Para sa iyo at sa pamilya mo, magpakasal kayo. Libre ang sakramento. Lilit, ang sakramento ng binyag, basta sakramento, walang bayad yan. No? Tutulungan kita. Iaharap kita sa simbahan para mabigyan ang mga anak mo ng sakramento ng binyag. Alam mo ba, miski panong kayod ang gawin natin sa buhay natin, hindi tayo aangat kung walang biyaya ng Diyos. Ate Greg. Okay, libre lang naman pala ang binyag. May konting pasalo-salo pa. Pero, Yan. Mga kapatid, ito po si Brother June Banaag. Dito tayo sa totoo. Dito tayo sa True FM. Mag-subscribe at i-follow ang mga social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X, YouTube, TikTok, and podcast.